kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan. Parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka Ang suka ang kalaban ng Peking Ginto! Kaninong panahon ba nagsimula pumasok ang mga insik dyan? Kaninong panahon nag-build ang mga bases dyan? Narito na ang nakakaaliw na eksena ngayong halalan 2025. Muli na namang bumwelta ang dating Pangulong Duterte laban kay Presidente Bongbong Marcos. Aniya sa pag-hit-hit ay sabay daw silang dalawa. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, May banat naman si President Bongbong Marcos sa mga kumakandidato. Tila nagdi-deliver lang daw ng mga suka ang mga ito at nabigyan agad ng pagkakataong tumakbo. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Unay! Pabili nga po ng suka, yung ganito. Sinagot naman ni Philip Salvador ang buwelta ng Pangulo. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa. Bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Huwag kayo iiyak. Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDP Laban Slate. Tayo na at makibudots dahil sa Senado, tanging si Bong Revilla lang ang may pakulo na ganito. Yeah, budots. Mabaw po yun. Budots na budots. Buong Revilla. Pero yung budots na yan, yung mga katas na nagawa. Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, may budots si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudots sa tayo lahat. Naglalagablab naman ang diskusyong ito. Franz Castro versus Bato. Usapang kaso, tila barado si Castro. Si President Duterte ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Sumabog naman sa galit si Bato sa debating ito, handang magbigay ng armas at sandata upang salakayin ang China. Tahimik mula kayo dahil importante ito pinag-usapan dito. Hindi nyo alam. Mawawalan kayo ng bansa pag kayo ingay ng ingay dyan. Makinig muna kayo. Please listen to me. Ganito, ang mahirap sa atin, sisi kay Duterte administration na hindi pinapaalis. Kaninong panahon ba nagsimula pumasok ang mga insik dyan? Kaninong panahon nag-build ang mga bases dyan? Puta ina! Ano ba to? Di ba? Sa panahon ng mga
Kapartido nyo, mga otso diretso. Sino? Oh, bakit? Bakit ngayon sinisisi si Duterte? Na panahon pa ninyo yung pumasok yung mga injik na yan. Huwag kayo iiyak. Now, ngayon, baka akala nyo kayo lang ang patriotic. Si Duterte hindi. Kami hindi. Well, I must tell you frankly, kung sinong gusto sumama sa akin, bibigyan ko kayo ng baril at bala. Atakihin natin ang... Oh, matapang kayo. Atakihin natin yan. Alright. Sama kayo, sama. Salamat po, General Oh, Baton. atakihin natin yan. Ang dating magkalaban sa politika ngayon ay magkasangga. Manny Pacquiao, mga banat kay BBM, nakalimutan niya na kaya? Dating sa geographical representation, dalawa ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ang tanong ko po, Pilipinas kung mahal, nasaan ka na ngayon? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin, talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Naniniwala ba kayo na sagkot sa korupsyon si Marcos? Para sa akin, ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Bakit? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Di ba? Hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. Yun lang ang ano ko, ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala kayo sa akin. Kung may Team Suka, mayroon naman daw Team Sinusuka. Yan ang buwelta ni Attorney Vic Rodriguez sa banat ng Pangulo. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report? Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! At dito na nagtatapos sa mga videong ating nakalap sa ating patuloy na paghahagilap sa mga eksenang sa atin ay walang sawang nagbibigay saya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Hanggang sa muli!